Ika-anim na wika ng ating Panginoong Hesus, naganap na. Naganap na kaluntulad ng salitang natapos na. It is finished. Ito ang ika-anim na huling wika na winika ng ating Panginoong Hesus. Ito ay galing sa salitang Griego na teleo. Natapos na ang paglalakbay ni Hesus. Ang kanyang paglalakbay na sinimulan niya mula sa sabsaban. Ayon sa isang manunulat, sinasabing ang salitang ito ang pinakadakila sa lahat ng salita na namutawi mula sa labi ng isang tao. Sa kadahilanang ang salitang ito ang nagbigay at nagpahayag ng kaligtasan ng mundo at ang kaligtasan ng libu-libong kaluluwa. Subalit ating limiin ang salitang naganap na. Ito ay tumutukoy sa isang pangyayari na kung saan ay dumating na ang isang bagay sa kanyang katapusan. Isang pangyayari na narating na ang kanyang mitiin sa dapat niyang marating sa kahuli-hulihang bahagi ng kanyang ginagawa. Ang salitang ito ay maihalin tulad natin sa maraming ipinagdiriwan sa kasalukuyan. Marami po tayong nasaksihan mga graduation, mga pagtatapos ng maraming mga kabataang mag-aaral. Ito po ay naganap pagkatapos ng maraming taon nilang pag-aaral ng 6 para sa elementarya, 4 sa high school, 4 o 5 sa college. Ito po ay dumating na po sila sa punto na nagampanan na lahat ng mga kailangan, natapos niya na lahat ang mga mitiin na hinihingi sa kanila. At dahil dito, sila ay magtatapos na sa kanilang pag-aaral. Naibigay na lahat ng mga kailangang isulit. Lahat ng requirements ay napulpil na at lahat ng mga examinations ay naipasa na. Kaya nga masasabi ng mga kabataan ngayon na gumraduate o nagtapos, natapos na. Dito naganap ang kanilang mga mitiin. Ito rin po ang maihalang tulad natin sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo sa pagkakasabi niyang naganap na. Ano yung naganap na sa buhay ng ating Panginoong Hesus? Maraming nagsasabi na naganap na ay tumutukoy lamang sa pagtatapos ng paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Sa nasaksihan po ng mga tao, tapos na po ang pangalipusta kay Hesus. Tapos na ang pagkapasa niya ng krus. Tapos na ang pagtitiis niya sa sakit na tinamo niya mula sa koronang tinik na inilagay sa kanyang ulo. Tapos na ang pagkapasa niya ng krus. Tapos na ang pagkapapako sa kanya sa krus. Tapos na ang kanyang misyon sa lupang ito. At ito nga po nangyaring kagampan sa nangyaring buhay ng ating Panginoong Hesus na kung saan ngayon ay natapos na ang kanyang paghihirap. Subalit ito pong salitang naganap na ay hindi lamang basta tumutukoy sa salitang natapos na o naganap na yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito tumutukoy sa bahagi na kung saan ang atin lamang tinatapos dito yung paghihirap. More than that, ang natapos na po ng ating Panginoong Hesus ay yung sinasabi nating kaalinsabay ng pagkahirap niya, pagkatapos ng physical pains, pagkatapos ng mga emotional pains na naranasan ng ating Panginoong Hesus, ngayon ay natapos na ang kanyang misyon at kanyang mga gawain dito sa lupa. Si Hesus po ay gagraduate na sa kanyang misyon dito sa lupa sa pamamagitan po ng sinabi niyang naganap na. At dito nga po mangyayari yung sinasabing kaganapan ng misyong inibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Ngunit, ano ba yung misyon na naganap na? Ano ba yung misyon na natapos na ng ating Panginoong Hesus? Ano ba yung dahilan ng pagdatal niya dito sa lupa? Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, nasasaad na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya po ang sumisira sa gawa ng mga dyablo. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan at higit sa lahat, siya ang nagbibigay buhay. At sa ibang bahagi naman ng Ebanghelyo, nasasaad na siya ay dumating upang maglingkod at hindi upang paglingkuran, at hanapin ang nawawalang tupa ng lipi ng Israel. Siya ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Ito ang misyon ni Jesus
ang iligtas ang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Dumating siya upang iligtas ang lahat ng makasalanan. Ang tanong ngayon, sino ba ang mga makasalanang dapat iligtas ng ating Panginoong Hesus? Sa isang bahagi po ng mabuting balita o ng ebanghelyo, nasasaad ang istorya tungkol sa babaeng nahuli sa pakikiapid. Alam po ng lahat na ang mga nahuhuli sa pakikabit ay dapat namatay sa pamamagitan ng pagbato. Kaya nga po hinihiling ng mga tao na husgaan at hatulan ng Panginoong Hesus ang babaeng ito ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato. Nung una po hindi po inalintana ng ating Panginoong Hesus ang bintang sa babae. Ngunit siya po ay pinilit ng mga tao. Kaya nga po humantong siya sa punto na kung saan ay sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung sino mang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa babaeng ito. At nasaksihan po natin sa pangyayaring iyon na isa-isang umalis ang mga tao mula sa pinakamatanda hanggang sa bata. Ano po ang pakahulugan ng pangyayaring ito? Wala pong bumato doon sa babae. Ibig sabihin po, aminado po ang mga taong naroroon na sila man din ay may kakulungan, na sila man din ay meron ding mga kasalanan. Kaya nga po walang naglakas ng loob upang batuhin ang babaeng nagkasala. Kung tayo po kaya nga hamunin ng ganitong hamon, kakayanin ba natin na pumukol ng bato para mamatay ang babaeng nagkasala? Kaya ba nating i-claim ang ating pagiging inosente sa lahat ng bagay? Hindi po marahil, wala po marahil maglalakas ng loob dito na magbato man lamang ng kahit isang maliit na bato sa babae iyon, dahil aminado po tayo lahat na tayo ay may kakulangan, na tayong lahat ay may kasalanan, at tayong lahat ay nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga po makikita po natin sa bahagi ito, pinapakita po dito na lahat po tayo ay makasalanan. Na lahat po sila ay makasalanan. Yung pong mga taong nagpahirap kay Jesus, yung mga taong nagdala kay Jesus sa Kalbaryo ay mga makasalanan. Pero lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay may kakulangan. Hindi po nagiging sapat ang ginagawa natin sa araw-araw upang masabi nating nasusunod natin sa bawat sandali ng ating buhay ang kalooban ng ating Poong may kapal. At ito po ang magandang balita. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating lahat. Ang ating Panginoong Hesus ay namatay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ito nga po ang sinasabi ngayong naganap na. Naganap na po ang pagliligtas ni Jesus para sa ating lahat. Ipinapagunita din po sa atin ang pangyayaring ito ang tungkol sa pagkakatupad ni Jesus sa misyong iniwanan sa Kanya dito sa daigdig. Lagi pong sinasabi ni Jesus sa Kanyang pangangaral na yung pag-inom natin sa saro na Kanyang iinumin. At lagi niya sinasabi na dapat ay tumanggap siya ng binyag na Kanyang dapat daanan. Ito po ang malimit ituro ni Jesus sa Kanyang pagtuturo sa mga tao. Lagi niya binabanggit ang pag-inom sa saro at ang pagbibinyag. Ano po ang tinutukoy nito? Ang sinasabi pong saro dito ay na po mismo tumutukoy sa pag-inom ng ating Panginoong Hesus sa mga pagkapakahirap at sa mga pasakit na ibibigay sa Kanya ng mga tao. Handa niya lahat iyong inumin. Handa niya lahat pagdaanan ang mga bagay na ito. Handa niyang pasanin lahat ng paghihirap dahil gusto niya tayong maligtas. Kaya nga po sa pangyayaring ito, naganap na, sinasabi na inom na ni Jesus ang saro na sinasabi niya sa Kanyang pangangaral. Ang saro na magdadala sa Kanya ng pasakit, ang saro na magdadala sa Kanya ng pagkapakahirap. At ang sinasabi niyang binyag, kung ang binyag po ay nagdadala sa atin mula sa pagiging makasalanan, sa pagiging anak ng Diyos, ang binyag na dinaanan po ng ating Panginoong Hesus ay ang ating pagiging makasalanan mula sa mga taong iniligtas ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus. Ang nangyari po sa bahaging ito ng ika-6 na wika
ay ang ipinapahayag po dito ng ating Panginoong Hesus ay hindi po siya nalulungkot dahil siya'y mamamatay. Hindi po malungkot yung kanyang imahin nung ipahayag niya ang salitang naganap na. Bagkus, ang kanya pong damdamin sa pangyayaring ito ay damdamin ng isang nagtagumpay. Isang damdamin na nakabayad na sa kautang na nagawa ng mga tao o sa utang ng mga tao mula sa Diyos. Kaya nga po pinakikita po rito ng ating Panginoong Hesus ay naging handa na tanggapin ang lahat para sa kaligtasan ng tao. Binayaran ng kanyang buhay at dugo ang ating mga buhay. Lahat po tayo. Kaya nga po sinasabi, Christ died once and for all. Si Jesus ay namatay minsan lamang at para sa lahat. Isang beses lang pong namatay si Jesus. Ngunit ang kanyang kamatayan ay nagdala sa mga taong nagpako sa kanya sa krus, sa mga taong malipusta sa kanya, sa mga taong makasalanan mula noon magpasa hanggang ngayon dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong iligtas. Ito po ang kaligtasang dala ng ating Panginoong Hesus. Ang labis-labis na pagmamahal para sa atin. Ngunit ang tagumpay po ni Jesus ay tunay na masasabi natin na inialay niya ang kanyang sarili para marating lamang ang kaganapang ito ng kanyang misyon. Huwag po nating naisipin ang salitang naganap na ay narating niya ang daan ng tagumpay. Bagkus ang isipin na lang natin ay natapos niya ang kanyang misyon. Dahil magsasabi po tayo, maaari po nating itanong, kung nagawa po ni Jesus ang kanyang misyon para iligtas ang tao, bakit ang mga tao naman ay hindi lahat maliligtas? At babalikan po natin ang isang katotohanan na ang kaligtasan po ng tao ngayon ay nakasalalay naman sa kanyang pagpili kung pipiliin niya ang kaligtasang dala ni Kristo. Ito po yung sinasabi nating, we are saved but not yet. Sa pamamagitan ng pagpapakahirap ng ating Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Ngunit ang kaligtasang ito ay hindi ganap kung hindi natin ito pipiliin. Nagawa po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang kabukasan at kasunuran sa kalooban ng kanyang Ama. Maliwanag po sa kanyang misyon, maliwanag sa kanyang kalooban ng Ama. At dahil dito, buong puso niyang ibinigay ang kanyang sarili, buong buhay niya ang kanyang inialay, matupad lamang niya ang kanyang misyon upang madala tayo sa kaligtasan. It is the final culmination of a life of obedience, humility, and suffering that now leads us to a life of forgiveness. Sa pamamagitan ng pagiging masunuri ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob, sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, ng kanyang pagkapakasakit, ngayon ay tinatamo nating mga tao ang kanyang kapatawaran. Siya na ating pinagkasalanan ay siya pa ang naging dahilan upang tayong lahat ay makatanggap ng pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Ang wika ni Jesus naganap na. Ano-ano nga ba ang maaari nating matutunan o mapulot na aral mula sa wikang ito ng ating Panginoong Hesus? Unang ipinapaalala po sa atin ay mamuhay tayo ng may layunin. Our life must have its direction. We must set goals para marating natin ang ating pinapangarap sa buhay. Ang ating buhay ay dapat nakatuon sa mga mitiin at gawain ng kabutihan. At ito ay mangyayari lamang kung ang buhay natin ay tunay na kaugat kay Kristo. At paano naman nating masasabing ang ating buhay ay nakaugat kay Kristo? Maaari lamang natin sabihin nakaugat tayo kay Kristo kung ginagamit natin ang lahat ng biyayang ipinagkakalob niya sa atin upang magampanan natin ang kanyang misyon. Kung ang lahat ng biyayang ipinagkakalob sa atin ay ginagamit natin upang magampanan natin ang misyong ibinibigay sa atin. Katulad na lamang po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. At dito po natin maaalala ang isa sa mga talinhagang binanggit ng ating Panginoong Hesus na kung saan siya ay nagkaloob ng iba't ibang yaman sa maraming tao. Ang isang tao mayroong 10,
Ang isang tao ay merong 5 at ang isang tao ay binigyan niya ng 1. Ang lahat po ay binigyan niya ayon sa kanilang kakayahan. Ginamit po ng may 10 at ginamit po ng may 5 nang maayos yung kakayahang tinamo nila. At saka huli-hulihan ay sinabi ng guro sa alagad na ito, "Magaling at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa maliit na halaga ay papamalain kita ng magsindami pa rin ng ibinigay ko sa iyo." Samantalang yung nagkaroon ng isa na walang ginawa at binaon lamang ang kakayahang meron siya, na sinayang niya lamang yung biyayang ibinibigay sa kanya ng Diyos, ay magtatamo ng kaparusahan, na mismo yung kahuli-hulihang nasa kanya ay babawiin pa at ibibigay sa iba. Marahil kung meron po tayong mga layunin, magagawa po natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Kaya nga po itong mga bagay na ginagawa natin, yung mga bagay na gusto nating marating sa buhay, na gusto nating makamit sa buhay, ay mangyayari lamang kung ang ating mismong sarili ay bukas upang marating ang pangarap na ito. Nawa ay masabi din natin sa huli, nawa ay marinig din natin mula sa ating Panginoong Hesus na tayo ay tunay na naging tapat na alipin. Isang alipin na sumusunod at nagpapahalaga sa biyayang ibinibigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Ang ikalawang bagay po na dapat nating pagtuunan ng buhay ng ating pansin, bagamat sinasabing dapat tayo ay may mga layunin, kahit ano pong layunin siguro ay dapat bigyan pansin ng ikalawang bahagi naman. Dapat tayo mamuhay ng may pagtutok sa ating mga layunin. Kung tayo po ay mayroong magandang layunin, dapat po ang ating sarili ay nakapokus sa paggawa ng mga bagay ng nararapat at naayon lamang upang marating natin ang layunin iyon. Mahirap po na maganda nga ang ating layunin. Ang ginagawa naman natin ay hindi makakatulong sa atin upang marating ang layunin natin iyon. Para bang tayo gusto nating maging mabuti, gusto nating tayo ay kilalanin sa ating kabanalan, kilalanin na tayo sa pagiging madasalin. Pero kung ang buhay naman natin ay punong-puno ng katarayan, kung ang buhay ay punong-puno ng pagkagalit, kung ang buhay natin ay punong-puno ng pagkasuklam, at hindi po natin mararating ang ating layunin na maging banal. Ang pagiging banal po ay dapat tayo dumaan sa landas ng pagmamahal. Kaya nga po kung tayo nakatutok sa ating goal, dapat tayo ay nakapokus doon at dapat ay ginagawa natin ang lahat ng nararapat upang marating natin kung ano man ang ating layunin sa buhay. At ang sabay ng pagbibigay natin ng ating focus, kalinsabay ng ating pagbibigay ng ating tuon sa ating ginagawa upang marating natin ang ating layunin, ito po ay nangangahulugan ng isang malaking sakripisyo para sa ating sarili. Kinakailangan pagbawalan po natin ang ating sarili na gumawa ng mga bagay na makakasira sa atin, na may mga bagay tayong gusto, pero dahil hindi kailangan upang marating natin ang ating layunin, ay kinakailangan muna nating isang tabi. Kinakailangan magkaroon tayo ng disiplina upang marating natin ang ating layunin. Ito po ang pinapakitang hamon sa atin. Mamuhay tayo ng merong pagtutok sa ating mga layunin. At ang ikatlo, mamuhay tayo ng sunuran. Nagawa po ni Jesus ang lahat ng ito, ang pag-aalay niya ng buhay, ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili, ang paggabata niya ng hirap, ang pagkapasa niya ng krus, at ang pagkapako sa krus. Una tigit sa lahat ay dahil maliwanag sa kanya na dapat niyong sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga ito po sanang maging makita natin sa ginawang kasunuran ng ating Panginoong Hesus. Ang kasunuran, katulad ng nabanggit ko sa ikalawang bahagi, ay paglimot sa ating mga sariling pagnanais, sa ating mga sariling pagnanasa. Kaya nga nawa makita natin sa ating buhay na may mga bagay na dapat tayong isakripisyo, may mga bagay tayong dapat alisin upang marating natin ang lahat ng ating minimiti. Kung buong puso nating ibigay ang ating kasunuran, wala po tayong dapat isiping ibang bagay, kundi kung ano lamang ang magiging kaaya-aya sa paningin ng ating Amang may kapal. It means living in obedience to God and not to ourselves. Ang kasunuran pong hinihingi sa atin ay kasunuran sa Diyos.
at hindi kasunuran sa sarili nating kapritsyo. Ito po ang ikatlong hamon sa atin, mamuhay tayo ng may kasunuran. At ikaapat, mamuhay tayo ng handa sa kung ano man ang hinihingi upang matamo ang naisin ng Diyos para sa atin. Sa Kalbaryo, sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung maaari, alisin mo sa akin ang kalis ng paghihirap, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. Ito po ang maliwanag na isinasaad na winika ng ating Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. At ito nga po ay naganap sa ngayon dahil ipinapakita niya ang kanyang pagiging bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Ama. At handa niyang isakripisyo ang lahat at handa niyang gawin ang lahat upang marating lamang ang minimiti sa Kanya ng Diyos. At ito rin siguro po ang malaking hamon para sa ating lahat. Tayo po ay patuloy po naglalakbay. Tayo po ay sinasabing Pilgrim Church. Ang mga tao po dito sa lupa ay bahagi ng Pilgrim Church, bahagi ng simbahang naglalakbay. At sa ating pong paglalakbay, kinakailangang maging bukas tayo sa pagsasakripisyo ng mga bagay na hindi naman kailangan upang marating natin ang ating pangarap. At ito po ang paalala sa atin ng ika-6 na wika. Naganap na. Nawa po ang maganap lagi ay ang kalooban ng Diyos. Nawa ang maganap po lagi ay kung ano ang nararapat sa bawat sandali ng ating buhay. Huwag po natin kakalimutan, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang tama ay laging tama kahit walang gumagawa. Ang mali ay mali kahit lahat gumagawa. Tayo na pong manalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming pagkakataon ng aming sinayang dahil sa aming mga pagbabago ng isip, dahil sa aming mga desisyon na wala namang nararating, nasanhi lamang ng aming mga sariling pagnanais. Hinihiling namin sa iyo na ampunin mo kami at igawad mo sa amin ang mga biyaya upang matahak namin ang iyong mga landasin, upang sa pamagitan ng iyong biyaya at pagmamahal ay makita namin ang daan upang mabigyan ka ng kapurihan sa pagtupad sa aming mga gampanin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.